Kailangan ng nagbabantay para sa abortion. Kailangang may pirma bago gawin. Tingnan mo ang pamilya natin. Ang hirap naman talaga. May sakit ulit ang katay mo. Inalagaan kita mula nang maliit ka. Ako ang nagpalaki sa'yo. Pinag-aral pa kita. Ano bang buhay ko ngayon? May bagong order sa tindahan mo. Itim, lace, bra. Ay, hindi naman. Sa ospital pa naman, sagrado yon. Magpa-photoshoot sila. Aha. Mamaya na lang. Hintayin natin dumating ang model. Pag nagsuot siya ng damit, tapos susubukan mo uli. Tingnan kung mayroong anumang. Reaksyon ka. Sige, hayaan mo akong magbigay ng paliwanag sa Chilola. Kailangan may matinong kasagutan. Sabi ko na nga naman, Dr. Gia, okay naman ako. Tapos sabi mo 30 na ang edad mo, pero wala ka pang asawa. Yung Sir, dumating na po ang shipment ninyo. Ayos! Ang galing! Kumita pa ako ng 100 pesos. Ikaw pala! Bakit nandito siya? Iniwasan niya ako ng isang buwan. Ganon ka ba takot sa akin? Tara, lugar mo na tabinga. Salamat! Ki, subukan mong ga. Sinabi ko na eh, wala akong problema. Pero hindi naniniwala si Chilola. Halos sabihin na niyang na hindi ka pwede. Tahimik ka muna. Maaari niya akong patunayan. Magaling ako, di ba? Yung gabing yun ang ginawa ko. Ayos ba? Medyo ayos naman. Ano ibig sabihin ng medyo? Nuna, i-judge mo muna siya. Sa totoo lang, kaya ba niya yun? Kaya niya naman. Kaya niya talaga. Pero medyo pangit ang technique niya. Huwag nang banggitin niyang wala sa lugar. Ki. Oy, Chilola. Sinong mag-aakala? Si Chiroyu, ang matandang puno, talagang nagbulaklak na. Sakay ka. Ha! Anong nangyari? Natama lang ako. Bakit ka naman hindi maangat? Halika, umupo ka. Itong binti na to, Salamat! ilang taon ka na? 19. Okay, adulto ka na. Maliit lang na sugat. Uwi ka na. Lagyan ng gamot ng 2 araw, gagaling. Dashu siguro mabait naman siya, di ba? Pero tungkol sa pagbubuntis ko, masasabi mo ba kay Chiroyu? Yung nangyari noon, may pananagutan ako. Babayaran kita. Anong gusto mo? Hindi na kailangan. Pagka sabihin mo na kay Chiroyu, pahintuin mo siyang pumirma para sa akin. Dashu may puso palang girly si Dashu. Gusto ko. Kung gusto mo, kunin mo na. Hindi ganyan. Ako lang, medyo nagulat lang ako. Hindi ko inaasahan na pati si Daksu gusto rin ito. Pinagkaloob ng pamilya. Siya mismo ang napumilit. Hindi ako nakasagot. Wala akong magawa. Pamilya niya. Baka asawa niya yon? Pwede mong pag-isipan ng mabuti. Ano man ang gusto mo, sabihin mo. Kapag handa ka, sabihin mo lang. Salamat. Hindi na kailangan. Anong nangyari? Nawala
Nawala ang pera ko. Magkano ang nawala? 500,000. Hindi naman. 57. 5,000? Ito ang ipon ko habang nag-aaral pang tuition ko ito. Tama. Tama. Naiintindihan ko na. Alam ko na kung sino ang nag-transfer. Surinin niyo agad. Tingnan ninyo ang sitwasyon ni Shachichi. Huwag ninyong hayaan siyang. Mapi ng iba, ha? Halika, halika. Ang bibi kong anak na lalaki. Kumain ka pa ng gulay. Nanay! Ibalik mo yung pera ko. Si Akichi, dumating ka sa tamang oras. May inihanda ang pinsan mo para sa'yo. Isang napakagandang match para sa'yo. Napala, sasabihin ko sa'yo. Ibalik mo muna yung pera ko. Diba sinabi ko na? Binigay ko para sa utang ni Shia Yuhuo. Anong sinisigaw mo? Kinita ko yan sa 6 na buwang part-time. Kakaipon ko lang talaga. Bakit mo ibibigay sa kanya? Kinuha mo yung pera ko! Kinuha ang pera ko para bumili ng sneakers! Huwag ka nang kumain. Isauli mo yung sapatos. Hindi! Hindi ako magsauli! Layo ka! Hindi pwedeng isauli yan. Walang sasay na i-refund yon. Anong karapatan mo na agawin yung sneakers ko? Chichi! Grabe, talaga namang mabait na anak ka ah. Nakipag-awi ka pa sa kapatid mong lalaki. Walang hiya ka talaga! Bakit palagi ganito? Bakit? Sumunod ka na sa nanay. Mag-asawa ka na agad. Ang 5,000 na yan? Pagdating ng panahon, ibabawas yan sa dowry mo. Parang binebenta mo ang anak mo. Hindi naman yan tagbebenta. Siya ang boss ng pinsan mo. Isang mataas na opisyal sa Dihaw Group. Medyo matanda nga siya. Pero ang kondisyon niya, sobrang ganda ng katayuan niya. Ah! Ginagawa to ni mama para sa'yo. Hindi ako papayag. Ganyang bagay. Mas pipiliin kong hindi magpakasal. Hindi talaga. Ibigay ko ang sarili ko. Hindi ka makikinig, di ba? Kung di ka makikinig, umalis ka. Ah! Umalis ka! Umalis ka na! Ano pa hinihintay mo? Umalis ka. Umalis ka! Mama! Lumayas ka! Pareho naman tayong anak ni Mama. Bakit? Bakit, Mama? Bakit mas minamahal niya ang kapatid kong lalaki kaysa sa akin? Gawa to ng pamilya natin. Si Dahu, may asawa siya. Dadalahin niya ako sa bahay. Parang naglalaro siya ng apoy. Tashi! Baka mas mabuti kung maghanap na ako ng bahay. Umuulan naman sa labas. Gusto mo bang sabihin na sasamahan mo akong basa? Pero, Hindi naman tirahan to palagi. Marami namang bakanteng kwarto. Hindi mawawala ang isa mo. kung ganon, babayaran na lang kita ng renta buwan-buwan. Pwede ba? Yung 5,000 yuan, nakuha mo na ba yun pabalik? May trabahong setting hijong yuan kada buwan. Gusto mo bang subukan? Simpleng trabaho lang ba yon? Ano pa kaya? Paano naman? Mukhang nabasa ka sa nobela. Akala mo yung ganung klaseng trabaho. Hindi ganon. Yung mga kaklase ko, mga intern lang. 3,000 lang ang sahod. Sobra naman ang binigay nyo. Yung trabahong 10,000 ko, hindi ganun kadali. Kailangan naka-standby 24/7. Tutugon ka agad kapag tinawag. Kaya. Susugaw ka.
Ikaw matulog ka na ng maaga ha? Munting Diwata. Siya ba ang asawa ni Daksu? Mabait na apo. Ay, nagbunga na ang puno mo. Ay, narinig ko raw. Ang cute raw ng nobya ng apo. Matanda na si Chilola naman. Bilisan nyo. Dalhin ninyo na sa bahay. Nako, hindi yan ang nangyari. Paano hindi? Hindi ka na bata eh. Ilang taon pa. Baka hindi na kayo makakaanak. Gusto mo mawakasan ang lahi ng Chay? Kakakilala pa lang kayo. Walang dapat madaliin. Ayan, inamin na. Sige na nga. Apo naman, hindi nagmamadali si Chilola. Hihintayin ko lang. Dalhin mo ang nobya ng apo pa uwi. Kung siya nga yung dalagita, ayos din naman. Boss, ang negosasyon ng proyekto kay Mr. Yin itinakda sa selebelang nga umaga. Kailangan bang magpadala ng kotse ngayon? Isasama ko ba kayo? Hindi na. Ako na lang. Pupunta. Tandaan, punta ka mamaya sa bahay ko. Kunin mo si Shia Chichi sa kumpanya mamaya. Sa Chichi ha? Pinadala ko na yung address. Tandaan mong pumunta ngayon ha? Ang pinsan mo? Inayos na niya para sa'yo. Magandang matchmaking to. Maging mabait ka. Basta pupunta ka lang ang pinsan mo. Sigurado mo hira ng 30,000 piso. At bukod pa rito, walang interes yun ha? O dating nun, pambayad ka na sa tuition. Hindi ako pupunta. Baliw ka ba? Kung hindi ka pupunta, kung hindi ka papayag, ano gagawin natin sa 30,000? Sino ang magbibigay nito sa akin? Ikaw ba ang magbibigay? Hindi ako pupunta sa matchmaking. Mas lalo na, hindi kita bibigyan ng pera. Yung utang ni Sia Yuhuo, parang walang katapusan. Pinapalabis mo siya. Lalo siyang sa sobra. Siya Chichi, talagang wala kang konsensya. Wala talaga. Dapat noon patinapon ka sana sa palanggana para malunod ka. Sinabi ko sa'yo, kung hindi ka papayag, gagawin ko yan ngayon. Ibabangga kita sa harap ng school mo. Anong nangyari? Natakot ka na ba? Kung maglakas loob ka, hindi ka susunod sa akin. May 1,000 paraan ako para paghirapan ka hanggang mamatay ka. Sige. Alis na ako. Chiroyu, hindi ko akalain. Lampas ka na ng 30 pero ang fit mo pa rin. Hindi ka talagang talo sa mga batang fresh. Walang kwenta sila. Hindi naman ako umaasa sa mukha ko. Tashi. Huwag kumilos. May nakadikit sa mukha mo. Ang magandang ate na to. Siguro nga asawa ni Daksu, no? Sakto silang bagay. Siya Chichi, ano iniisip mo? Maganda na tinanggap ka ni Daksu. Dapat ka nang magpasalamat. Watang madinggahaman. Shia Chichi, bakit andito siya? Ano kayong ginagawa ni Wu Yan? Paano naman? Si Chi ay... May kilala ka ba rito? Pwede po? Ito ba? Ako nga. Hindi ba mas gwapo ako sa tunay? Ito at sa litrato ang layo ng pinagkaiba. Hi! Ikaw ba si Shia Chichi? Ang itsura mo naman, hindi kasing inosente ng sa foto. Pero, ang laki naman ng dibdib mo. Ang sexy din ng puwitan mo. Mukha kang makapanganak ng lalaki. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Ay, gets ko naman. Dito, sa public, hindi magandang lugar. Pag nagpakasal na tayo, babalik ako at papagmasdan kita. Ay, kung alis ka na, tinawagan ko na ang nanay mo. Ikaw! Umupo ka. Umupo ka na nga. Ipakikilala lang kita saglit. Ako ay Parito Anyos.
May 3 bahay ang pamilya ko at 2 sasakyan. Ako ang executive sa Dihaw Group. May liquid funds na milyon-milyon. Pinakasal ka sa akin para dito? Paalisin mo na ang dati mong trabaho. Paalisin na yan. Ang klase ng mga executive sa kumpanya ni Daksu. Bakit ang layo nila kay Daksu? Mukhang nagkamali po kayo. Sa totoo lang, hindi ako para sa matchmaking. Ginawa ko lang para pakalmahin ang magulang ko. Ikaw, gets mo ba? Gets ko. Ayos na, basta gets mo. Alam ko. Yung sinabi ko kanina, nakasakit ng pride mo. Huwag kang masyadong ma-pressure. Alam kong hindi maganda ang katayuan mo. Pero, hindi ko naman alintana. Basta kaya mo alagaan ang buong pamilya ko. Bawat buwan, bibigyan kita ng 3 regamila nga allowance. Ang sarap ng feeling na hindi magtrabaho. Sobrang saya. Ang saya ng kwentuhan natin. Boss, siya Chichi. Wala siya sa bahay ninyo. Hindi pa natutugunan yung maliit na bagay. Ang bonus nitong buwan, ibabawas lahat. Hindi ko alam kung paano sinabi ng pinsan ko kung anong sinabi niya sa'yo. Pero 11 pa lang ako. Nasa school pa ako. Yung kurso sa UNIB na yon? Ano bang silbi niyan? Paglabas mo naman, hindi mo rin agad mahahanap trabaho. Mas mabuti pang mag-asawa ka na sa akin. Samantalahin mo yung kabataan. Magkaanak kayo ng marami. Ako ang bahala. Hindi ka mag-aalala sa pagkain at damit. Galing kayo sa probinsya, kaya ganun lang. Hindi ba yan ang hanap ninyo? Salamat sa alok ninyo. Pero kaya kung matrabaho at tumusto sa sarili, tapos na ang matchmaking natin ngayon. Ay, sandali. Ayan pa lang, aalis ka na? Ano ibig mong sabihin? Ako ang mataas na opisyal sa Dihaw Group. Alam mo ba kung ilan ang gustong umakyat sa posisyon ko? Gusto nilang sumama sa aming pamilya. Ano ka bang mayabang na nagpapakabanal? Bitawan mo ako. Hindi, tatawad na ako ng tao. Ako? Iniisip ko lang bakit ang bata mo. Nung gagawa na ng matchmaking, aba, buntis pala siya. Naghahanap ka ba ng mag-aalaga? Hindi ako ganon. Bitawan mo ako. Hindi kita bibitawan. Walang nakaunahan na naglalaro sa akin. Ngayon, papapatingin ko sa lahat dito ang cute mong ito. Ginong Chi, mahalaga ang negosasyon natin ngayon. Huwag po sana kayong madistract. Tara, tingnan nyo. Lahat itong babae buntis bago ikasal, wala siyang disiplina at naglakas loob pang mag-matchmaking. Nakakahiya talaga. Mukha naman siyang inosente. Akala mo pa may kaya siyang ginawa. Siguro buntis siya ng anak ng mayaman. Kaya ayaw umamin. Hindi ninyo alam na yon ng mga babae. Gustong-gusto ang pagkukunyari. Winawasak nila ang moralidad. Dapat silang turuan ng leksyon. Tara, kuhanan nyo siya ng video. I-upload nyo sa net. Bitawan mo ako. Paitawan mo. Cutie, inaatake mo ba ako? Bitawan mo siya. Sino ka? Anong karapatan mo makialam? Ayos ka lang ba? Halata naman sa akin. Kayo pala. Kasama pala kayo. Pandilin lang ba ito sa pag-aasawa? Pinakainis kapag may tumuturo sa akin. Hintayin mo lang. Hindi pa tapos to. Dadalin kita para lagyan ng banda. Ay, Ang sakit. Dahu, dahan-dahan ka lang. Siya, Chichi. Hindi ba ako sapat? Ano? Bakit ka pupunta sa matchmaking? Tachu, nagsiselos ka ba? Sabihin mo. Bakit? Uutos yan ng nanay ko. Hindi ko kayang tutulan. Pero hindi ako... Ang cutie ayan sa kanila. Hindi ako ganon.
Naniniwala ako sa'yo. Ang bait talaga ni Daksu. Sabihin mo na kay Dahu. Pero si Daksu, kasado na siya. Xiachichi, kontrolin mo ang sarili mo. Dashu, matutulog na ako. Oh, sakto may maagang meeting din ako bukas. Ipapadala ko si Wuyan. Pupunta siya ng konti mamaya para sunduin ka. Pwede kang matulog ng mas matagal. Sige. Pero si Dakshu, naka-apply na ako sa school para sa dorms. Sa mga araw na ito, salamat sa pag-aalaga, Daksu. Wow, di na nagsasawa. Global top 10 nangungunang kumpanya, malaki at maranya. Binayaran ako ni Daksu ng ganitong taas na sweldo. Magpupursiga talaga ako para masuklian siya. Ang batang babae na ito, ano bang magic niya? Paano napalambot ang malamig na CEO at nagbago ang puso niya? Xiachichi, dito ang opisina ni Chiruoyu. Mula ngayon, Lumabas ka. Chiroyu, mali ako. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Alisin ang kamay. Tinanggal ka na sa trabaho. Ano? Lumabas ka. Siya, anong nangyari? siya nga, siguradong nagkasala siya sa ipinagbabawal ni Chiruoyu. Nagkaroon siya ng malaswang hangarin kay Chiruoyu. Tamang tinanggal siya. May masamang intensyon. Hindi siya dapat manatili. Hindi naman. Kasi hindi siya type ko. Pero Sekretarya Wang, ang ganda niya. Alas ng gabi. May event ang Jiangcheng Chamber. Isang importanteng gala. Kala. Kung lang, sana marunong akong sumayaw. Ganyan, makakatulong ako kay Daksu. Sekretarya Xiachichi, wala ka bang date ngayong gabi, di ba? Wuyan, sabihin mong pumunta ang mga taga-design. Siege. Monotono. Luma ang dating. Chiroyu. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Anong klaseng effect ang hinahanap ninyo? Kunin niyo yan kay Cherry, obra maestra niya. Bakit parang walang tama sa pagsusuplay ko? Tali, subukan mo to isuot. Wow, ang ganda. Grabe. Napaka-perfecto. Ang angkop. Tashi. Halika rito. Tashi? Medyo hindi ako komportable. Pwede mo bang hilahin dito? Tashi? Hindi yan. Mas, pababa ka pa. Doon na. Thank you. Okay na ba? Okay na. Tashi. Tashi. Pero, hindi ako marunong sumayaw. Paano na? Huwag kang mag-alala.
Lahat magiging maayos. Huwag matakot. Ay naku. Ang panggulo talaga. Dinayo ka. Matagal na namin hinintay. Sunyan, kamusta na nga ba ngayon? Ang Su Group, kakakuha lang ng malaking project. Kaya kailangan namin ng payo mo para malaman namin ang gagawin. Sige. Kain ka muna ng konti. Tapos kapag tapos ako, hanapin kita. O sige, Tahu, magtrabaho ka na muna. Ayan na siya, ang sikat na Comerciantes Club na. Masarap ang pagkain dito. Magaganda rin ang mga ate. Ay, narinig nyo na ba? Ngayong gabi, andito ang pinakamakapangyarihan. Si Chiruoyu daw papasok. Araw pa lang, naglalakad na ang tatay ko. Sinimulan na niyang sabihing ihanda ko sarili. Kaya ngayon gabi, kailangan kong mag-shine. Inilababas pa ni Mama ang pinakamahal na gown. Kinuha pa namin lahat ng high-end. Hindi kami magpapatalo. Papakainin namin siya ng ganda. Ang sayo, ayos lang naman. Ang kanya, ibang level talaga. Yung suot niya siguro gawa ng cherry. Sinisinggil na obra ng cherry yon. Halaga daw 1 bilyon at isa lang daw sa buong mundo. Siya, Chichi! Pero yung batang ito, parang dati siyang nasa high society. Di ba natin siya nakita dati? Oo nga, yung gown na suot niya. Hindi naman peke, di ba? Ang tela niya talaga silk kasi. May gintong sinilid at tunay na diamante. Imposible na peke yon. Siya, Chichi. Ikaw pala yun! Sunyan na senior. Nandito ka rin? Dito kasi, ito ang ball na pinupuntahan ng mga elite. Bilang anak ng Su Group, karapat-dapat lang ako rito. Pero ikaw nga, na umaasa sa scholarship, isang probinsyana na lang ang dating. Sino ba ang nagpasok sa iyo rito? Ayun, boss. Sabi ko na nga, ang hirap naman ng pamilya nyo. Paano kayo makakabili ng gown na nagkakahalaga ng 100 milyon? At nandito pa kayo sa ganitong maranyang party. Aha, kaya pala, nakasakay sa mayaman ka. Ang gown na to, 100 milyon talaga? Baliw ba si Tashu? Tachu! Ah, matandang lalaki pala yan. Matandang lalaki. Talaga namang marunong mag-alaga. Sunyan, senior. Ang relasyon ko kay Dahu Malines, walang bahid. Huwag kang maghula ng basta. Bakit ka umiinat ng ganyan? Baka, nahulaan ko ba? Tama. May puntong nga naman. Babaeng mahirap na gustong umangat. Kailangan niyang gamitin ang katawan. Noon ikaw, din ba ganyan mo nilapitan? Kay Fangling yun, di ba? Sunyan, senior. Alam kong mayaman kayo. Mahirap kami. Pero hindi ka pwedeng ganyan. Huwag magbiro ng basta-basta. Huwag maghula ng walang basihan. Kami na mahirap, may danggal din. May hangganan din kami. Dangle. Hangganan. Ang ganda mong magsabi, no. Si! Bibilhin ko ang dangal at hangganan mo. 10,000! Lumayas ka ngayon din sa venue! Anong gagawin mo? Hindi sapat yan. 2,000? 3,000! Huwag mong isipin. Dahil may pera ka, pwede ka nang gawin ang gusto mo. Nandito ang maliit na babae eh. May pera ka kaya, pwede mong gawin ang lahat? Ang tatay ni Nian, hindi lang siya chairman ng SU. Siya rin vice chair ng Chamber of Commerce. May malawak siyang koneksyon. Sabi mo darating ang boss mo. Alam niya ang tinapakan ninyo ang paboritong anak na babae ng SU. Iingatan ka niya ba? Kahit na mayaman din si Daksu, hindi siya ganyang klase na dinudungisan ng iba para itaas ang sarili. Kaya, kailangan ipabawal ng tatay ko sa chamber. Ang negosyo ninyo! Dasulo! Hindi pwedeng. Ang bait ni Daksu sa akin. Ayaw kong madamay siya. Sige. Alis na ako. Teka, nagbago ako ng isip. Gusto ko! Anong ginagawa nyo? Bitawan nyo ako! Dahil nandito na rin kayo, magpakain pa kami ng isang bote ng alak bago kayo umalis. Ayaw ko. Hindi pa ako pwedeng uminom na yon. Huwag! Inom! Huwag! Ang alak na ito, dala ko talaga ngayon. Masarap, di ba? Salamat sa pagkakataong ito, Chairman. Walang problema.
Ang tinatawagan ninyo, pansamantalang hindi maabot. Nasaan si Shiachichi? Huwag. Uminom ka, tapos layas ka! Layas ka! Dapat nasa ilalim ang mahihirap. Huwag kang sumiksik sa lupon na hindi sayo. Tama. Dahu, wala talaga akong silbi. Bakit uminom ka pa ng isa? Dali, layas ka na. Ikaw, layas ka. Bakit di ka pa umaalis? Yakapin mo ako. Yakapin mo ako ng mahigpit. Tashi. Tashi? Paano? Ang Tashu si Chiroyu. Anong gagawin namin? Sunyan, tapos na tayo. Kung dinala siya ni Chairman Chi, tiyak hindi siya basta-basta. Hindi siya yung kung sinong ganyan. Sunien, anong sinabing pang-aakit kanina? Sobra na yan. Ikaw! Miss Su, bakit pinahihirapan ninyo ako? Ako? Hindi ko alam. Iba na ang mundo ngayon. Tao ni Chiru Oyu. Ako ngayon may nagkakalakasang hamunin pa sa harap ng lahat. Pamilya Su, Pamilya Wu, Pamilya Liu, Pamilya Li. Tunay na mahusay ang pagpapalaki ng anak. Chairman Chi, patawad po. Lahat ito gawa ni Sunyan. Si Sunyan ang nagabuso sa kapangyarihan ng pamilya. At pinilit kami na gawin ito. Oo nga, oo nga. Wala kaming galit sa batang babae na ito. Wala kaming sama ng loob. Kung hindi dahil kay Sunyan, bakit pa namin siya gagawa ng ganyan? Kayo naman. Chairman Chi, hindi niyo pa ba alam? Ang taong pinoprotektahan niyo, talagang isang malandi siya. Unang nag-hook up siya kay si Fang Lingyun, ang school heartthrob. Ngayon, nilalapitan naman kayo. Mukhang inosente sa labas. Pero sa totoo lang, isang tusong bolahan. Sunye, walang hiya kang anak. Halika rito at magsorry ka na. Paano ba kayo tinuruan sa bahay? Ha? At ang ahas ka pang manlayat sa harap ng lahat? Halika rin. Pasensya na, Mr. Chi. Kasalanan namin, hindi siya nadisiplina. Itutuwid ko siya. Shihachichi, Tashu! dadala kita sa lounge. Basa ang palda mo. Sobra ba ang ginawa ko? Palda na nagkatahalaga ng 9 na digit. Kung hihipin mo ng sobrang init, masisira ang palda. Kung hindi matuyo, hindi ka magiging komportable. Tashu! Diba? May ilang tao, buong buhay nilang pagsisikap, hindi man lang kayang tumbasan ang panimulang yaman ng iba. Tama ka. Pero hindi naman Olympics ang buhay. Hindi mo kailangan makipagkumpara. Shiachichi, umuwi na ako. Ang saya! Sige, bukas. Kita tayo bukas. Sinong kausap mo? Ang saya mo naman. May magandang balita ba? Isa lang. Kaibigang matagal nang hindi nakikita, umuwi na. Hindi ko naman pwedeng sabihing bumalik ang senior ko. Pwede mo ba akong tulungan pumirma? Nawalan ako ng sanggol ni Dakshu. Nandito na ako. Dakshu, paalam. Paalam. Teka. Bakit di mo sinagot ang tawag ko? Busy ako. Pumirma ako ng kontrata, daan-daang bilyon. Ano pa ang silbi nun? Ayusin mo na yan dapat gawin. Yung siya chichi mo, kailan mo siya dadalhin sa akin? Hindi pa. Ako nagmamadali. Ilang taon na siya? Hindi ba siya menor de edad? Od medyo sa na siya. Okay. Adult na siya, 19 taong gulang.
Ang napakabata niya, karapat dapat ka ba sa kanya? Ay naku, bakit nakagaya ng tatay mo, manluloko? Kailangan mo bang ligawan ng mas batang babae? Hilola. Peste ka, hindi mo ba ipapakita sa akin? May paraan ako. Saan naman ako matanda? Hello, CEO. Wow! Ang gulat! Parang sumikat ang araw sa kanluran. Sobrang gwapo niya talaga. Bakit ang gwapo ng CEO? Sobrang gwapo talaga. Alas 9 na. Late ka. Nasaan siya? Nag-leave si Secretary Shia ngayon. Mukhang may importante siyang aasikasuhin. Sinabi niya sa akin kaninang umaga. Dahilang? Hindi ko masyadong alam ang detalye. Parang nabanggit niya na may meeting daw para sa importanteng bagay. Sinong kikitain niya? Yung nagpapangiti sa kanya. Tatanungin ko ngayon. Ako ang direktang nag-hire kay Secretary siya. Mula ngayon, sa akin lang siya magre-report. Sige, kung mag-leave siya sa susunod, sasabihin kong direkta sa inyo. Hello? Secretary Shia? Nasaan ka ngayon? Bakit ka nag-leave? Ang daming trabaho ngayon. Sobrang busy. Mas mabuting bumalik ka agad. Ha? Ngayon na? Pero, nasa ospital ako ngayon. Hindi ako makakabalik ka agad. Nasa ospital ka? Anong nangyari? President Xi, ako, ubo. May konting sipon lang ako. Chichi, tayo na! Sinong tumatawag sa'yo? Anong tawag niya sa'yo? Shachichi, dali ka na! Halika, dali! Sino ka kasamang tao? Sino siya? Boss, ewan ko rin tungkol dyan. Hindi sinabi sa akin ni Secretary Sia na ganito ang mga nangyayari. Hindi ko alam. Simpleng pamilya lang ang kay Secretary Sia. Medyo simple ang relasyon nila. Parang nasa ospital ang tatay niya. Hindi rin maganda ang relasyon niya sa kapatid. Wala na rin siyang ibang kapatid. Siguro nga. Siguro boyfriend niya yan. Boyfriend? Buntis pa yata ng ilang buwan. Uminom na ng gamot pang abort, hindi naman ganon kalala ang sakit. Huwag kang masyadong mabigat ang isip. Hindi ito kasalanan mo. Kung may sisi, siya ang dapat sisihin na nangabuso sa'yo. Talagang aksidente yon. Hindi naman niya ako sinasamantala. Dapat papunta na ang gamot. Baby, pasensya na. Hindi pwedeng sirain ng nanay mo ang pamilya ni Dakshu dahil sa'yo. Secretary Shia. Dakshu, bakit nandito ka? Ang oportuna naman. Oo nga. May kaunting hindi ako komportable. Totoo, nakakatuwa ang pagkakataon. Sino ito? Ito yung OBGYN na departamento. Hibaw ikaw na Dashu. Bakit ka nandito? Tama nga. Dahu, kasama mo ba ang asawa mo? Hindi. Baka para sa pagpapamilya kayo? Tashi, kung may problema ka dyan, pumunta ka sa men's clinic. Siya Chichi. Hindi pa kita tinatanong. Bakit ka pumunta sa obstetrics? May problema ako sa period. Kulang sa dugo. Hindi regular ang period. Masakit at nakakabahala ang dysmenorrhea. Maliit lang naman. Normal lang na kulang sa dugo. Ganyan ang kaso mo. May side effects ang mga western na gamot. Sakto kilala ko ang isang batikang TCM na doktor iyakay kita para maagapan. Hindi na ayaw ko. Natakot mo siya. Kibaw, ayos ka lang ba? Kibaw. Ikaw ba ang leader ni Kibaw? Salamat sa pag-aalala mo. Nakonsulta na kami sa doktor, kukunin lang namin ang gamot. Aalis na. Tashi, sige, magpagamot ka na. Sige, mauuna na ako. Tigil ka. Anong problema kay Dachu?
Mukhang wala namang maluba sa'yo. Baka naman mag-no-show ka mamayang hapon. Tingnan ko nga, araw-araw kang parang walang ginagawa. Saktong kulang ang tao sa design department. Matagal na nilang hinihingi na mag-relocate. Sabi ko nga, mamaya hapon, tumulong ka doon. Sige na. Ano yun? Hindi ka ba okay? Wala naman. Okay na lahat eh. Bakit pa parang bata ka? Hindi mo pa alam mag-seatbelt? Bakit hindi mo sinabi sa akin na nasa ospital ka? Sekretarya siya. Hindi ba niya alam kung sinong tagalabas? Dahu, huwag kang lumapit ng ganun kalapit. Sige, sabihin mo sa akin, sino ang kasama mo? Ikaw. Sigaw ka ng malakas? Ulitin mo. Halikan kita, halikan! Sa buong mundo, pinakamalapit ka kay Dahu. Mabait. Sabi ko, hindi regular ang period ko. Dapat si Dakshu. Hindi na iisipin na may baby ako, di ba? Siya, Chichi. Bakit ka kanina ganyan? Natatakot kang malaman yan. Ang baby niya, di ba? Nahula agad yon ng senior? Pagkatapos nun, ako na ang bahala. Huwag kang matakot. Salamat sa bala. Kanina, sino na naman ang kinachat niya? Funk Linkyum. Dakshu, pupunta muna ako sa company. Bye, Dakshu! Bye! Pitong linggong buntis. Noong gabing yun, Ay, naku. Ang dalagang ito, ang ganda niya. Ichiroyo yan, nakakainis naman. Malaki na ang edad niya. Pero hindi siya nagmamadali. Anong inaantal-antala niya? Dalhin mo na siya agad sa bahay para makita siya ng mga nakatatanda. Lola, parang sa tingin ko baka hindi pa sila matagal magkakilala. Hindi pa kilala ni Chiruoyu ng husto si Shiachichi. Paano kung hindi maganda ang pagkatao niya? May punto ka rin. Kailangan akong magbantay para sa kanya. Lola. Aba, ayan ako. May plano na ako. Ang headquarters nila, talaga namang marangya. Pasensya na. Sinong nagwawalis dito? Hindi ka ba nakakita? Talagang pasensya na. lumayas ka. Huwag kang mag-alala. 5 milyong ginastos ko dito. Ito'y Tsinghua porcelain na nabili ko. Siguradong magugustuhan ni Chi, Lola. Ihanda mo ang kontrata. Magkakasundo kayo. Maghintay ka na lang. Miss Yao. Yao. Kung magtagumpay ito, mag-aalala ka pa ba? Makukuha mo na si Chiruoyu. Yao. Uy, matanda yan. Hoy, hoy! Huwag ninyo siyang tulungan. Baka kayo niyang lokohin. Umalis na kayo! Chi Lola. Chi Lola.
Ayos ka lang ba, Chi Lola? Ito, ang babaeng to. Chi Lola, Ay, kung gutom kayo, may merienda dito. Ito ang kumpanya. Libreng merienda ito. Sobrang sarap niya. kung busy ka naman, magtrabaho ka muna. Sige, akit muna ako. Mag-punch in ako. Mamaya sasamahan kita. Ay. Ang Chiru Oyu, may magandang panlasa naman. Si Chiru Oyu naman talaga. Paano niya pinapatakbo ang kumpanya? Ginawang magulo ang lugar. Nakakainis na matanda. Anong ginagawa mo? Hindi mo sinisweep ang malaking lugar na yan? Bakit dito lang ang sinisweep mo? Sinasadyang pinapahirapan mo ako. Ang daming basura dito sa sahig. Nagwawalis lang ako. Bigla kang sumalpok dito. Na yon, may punto ka pa ba? Nabasag mo yung regalo ko para kay Chilola. Na regalo. Kahit magwawalis ka pa ng buong buhay mo, hindi mo mababayaran. Chi Lola! Ito yung babae nung araw. Asawa ni Dahyu. Hindi magugustuhan ni Daksu to. Ganyang babae. Siya na naman. Sino ka ba? Umalis ka. Ako ang sekretarya ni Chi Royu. Maari akong magpatunay para kay Chi Lola. Kau na mismo kanina na aksidente mong nabasag ang florera. Hindi ito si Chi Lola ang nagtulak sa'yo. Isa ka lang praktikante. Wala kang karapatang magsalita rito. Layo ka. Ito pa, antigong mula pa sa Yuan Dynasty ito. Narinig mo ba tungkol kay Chi Lola? Mahilig siyang magkolekta. Binali ko ito para regalo sa kanya. Ngayon, tingnan mo na lang, 5 milyon. Paano ka magbabayad? Pero, ang Tsinghua porselana na ito, pekeng daw? Hindi ito nagkakahalaga ng 5 milyon. Tama, hindi nga umabot ng 5 milyon. Anong biro to? Taunang kita ko, sobra sa 10 milyon. Paano ako magbibigay ng pekeng regalo? Ang porselana maliwanag at malinaw naman. Pareho ito ng nakita ko sa museo. Eksakto kapareho ng sa exhibit. Hindi pwedeng peke yan. Pero, Tingnan ninyo ang ayos ng damit ng babae. Kitang-kita, hindi siya ordinaryo. Baka naman magbebenta ako ng peke upang linlangin. Ang Tsinghua, nung Yuan kakaiba ang estilo. Mabigat ang katawan ng palayok noon. At may bahid na dilaw-abo ang kulay. Kaya nga yung hawak ninyo sobrang makinis at pinong-pinong. Halata na peke ito. Mr. Yin, kayo nalinlang ba kayo? Mukhang oo nga naman. Huwag kang magsalita nang wala kang alam. Ito ay dinala ko mismo mula sa Paris Ruiz Auction House. Ikaw na taga-bukid. Baka nga hindi mo kilala ang pangalang Ruiz. Ni hindi mo pa naririnig. Aha, sabi ko nangga. Ikaw na intern, paano mo? Nanggahas na lumaban kay Mr. Yin? Hindi ka pala marunong tumukoy ng halaga. Nagkukuwento ka lang dito. Nag-double major ako sa kolehiyo sa pag-identify ng antigong bagay. Hindi naman. Hindi mo matukoy kung totoo o peke. Nag-aral ng antigong appraisal, tapos naging sekretarya dito? Habang nag-aanalisa ka, napunta na sa Chi Royu. Sa ganyan mong kalahating alam, nangahas ka pang maging mayabang sa akin. Sige. Okay lang kung hindi kayo naniwala. Pero malaking halaga ang kasangkot dito. Sa tingin ko, mas mabuti kung hahanap kayo ng profesional na appraisal. Mas mainam na ipacheck ninyo. Bagaman bata pa, ang babaeng ito, matalino naman talaga siya. Ito ang pambihirang Yuan era blue and white porcelain. Anong pakialam mo rito ba? Hindi ba? Kasama mo ba yung nagwawalis na yan? Nasa isang grupo ba kayo? Si Mr. Yin, di ba? Ayon sa pagkakaalam ko, si Lola, hindi siya mahilig sa mga antigong bagay. Nagpapapogi ka ba sa maling tao? Kilala ko ng mabuti si Chi Lola. Ikaw, isang tagalines. Anong alam mo? Magbayad ta agad ng 5 milyon. Kung hindi, huwag kang magtaka kung di ako magpapasensya. Susiya pala ang babae. Mr. Yin, hindi ninyo dapat apihin ang isang tapat. O kaya, suriin natin ang CCTV. Nandito lang talaga ako kanina. Yung florera na yon. Talagang sinira ni Chi Lola ang florera. Ikaw na naman.
yan? Hindi mo inaasahan, di ba? Maliit ang mundo. Hindi ko pa nababayaran ang paghihigante. Secretary Shia, kung ang bait mo naman, kaya ang 5 milyon na ito, ikaw ang magbayad para sa kanya. Hindi pwede. Binabaliktad ninyo ang katotohanan. Yung lalaking nasa ospital, kasama ba siya sa prenatal check? Chi Royu. Malalang problema. Na kunwaring manglilinis si Chi Lola. Pumunta siya sa kumpanya. Nasa lobby sa unang palapag siya ngayon. Nakikipagtalo siya kay Yin. May isa pa. Nandun din si Xia Chichi. Yin. Kahit wag mong patunayan kung totoo o hindi, pero si Chi Lola, kung tinamaan ka ba talaga niya, sisisiring ko ang CCTV. Patotohanan ko. Kukunin ko ang footage. Sa palagay mo ba gagastos ang kumpanya para sa isang tagalinis lang? Pupunta ako kay Chi Ruoyu para siyang madayos. Ganito lang na maliit na bagay, kailangang istorbohin pa si Chi Ruoyu. Bilang sekretary ka, hindi ka marunong mag-ayos, lagi kang gumagawa ng problema. Nasa posisyong ito ka? Karapat-dapat ka ba? So, ang babaeng ito pala. Nandito pala siya sa Dihaw Group para manghuli ng mayamang lalaki. Makano, binabayaran ka ni Chiroyu? Alam mo, tayong dalawa, matagal na tayong magkakilala. Bigyan mo naman ako ng parte. Wala akong ginawa. Kung di ko ito nakita ngayon, hindi ko akalaing ang Dihaw Group ay may tinatagong mga taong gaya ninyo. Mga taong di marunong kumilatis ng tao. Huwag kang matakot, dalaga. Nandito ako. Tapos na ang magandang buhay nila. Sinong tinatawag mong aso? Sinira ninyo ang gamit ko. At nangahas pa kayong magyabang dito. Tingnan mo na maayos. Ako ang sa Dihaw Group. Ang pinakamalaking shareholder. Ako ang lola ni Chiroyu. Oh, ay, ikaw pala ang lola ni Chiroyu. Ang saya naman. Ako ang ninuno ni Chiroyu. Isang mabahong janitor, nangahas pa magpanggap dito. Chi, Lola, karapat-dapat ka ba? Ano, hindi kayo naniniwala ba? Sige, ngayon, ipapautos ko sa HR. Napatalsikin tayo. Lola, sobra naman ang pagyayabang mo. Hindi naman. Sakto, tingnan natin na yan. Sino ang magtatalsik kanino? Tingnan natin. Seguridad! Hilay ninyo silang dalawa palabas. Opo. Sinong maglakas loob? Bakit di kayo umiiyak kahit may kabaong? Ano pang hinihintay ninyo? Hilay ninyo silang dalawa palabas. Tigilan nyo yan! Tashi! Sino ka ba? Akalain mo aakay sa amin? Palabasin din yang lalaki run. Karapat, dapat ka ba? Ikaw na naman, yung kabit. Ha? Nagsuot ka lang ng suit. Akala mo instant na boss. Nuniloko mo pa ang kasal. Ngayon naman, nagbibingi-bingihan ka. Tingin ko sa inyo dalawa, para yung adek sa ganyan na ugali. Ngayon, ako ang maghuhusga. Kalimutan mo agad ang pagdadalamhati? Itapon mo na yung kamay na yan. Inabot ka pa ng kamay sa akin. Anong pangalan mo? Maniwala ka ba? Papatayin kita. Nagtatrabaho ka sa Chiroyu? Hindi mo nga kilala si Chiroyu? Mukhang kailangan mo pang matutong. Sumunod sa mataas at apihin ng mababa. Chiroyu. Ako ang napakinggan. Bulag ang mata ko. Mali ang tingin ko sa tao. Mali ako. Kasalanan niya to. Siya ang nag-udyok sa akin. Chiroyu. Hindi! Hindi ako! Hindi ako ang kasama ni Chiroyu! Siya lahat, si Xia Chichi ang may kasalanan. At ayoko sa gulatan ng lola nila. Tinuruan ko lang sila ng leksyon. Sekretarya Koyo, kailan ka naging tagapagturo, ha? Ako? Chiruoyo. Hindi ko naman yun ibig sabihin. Ako? Gusto ko lang alisin itong pekeng nagbabaratang lola. Kilola ay narito. Paano ka pa nagyayabang? Chi Lola! Ang Dihaw Group namin, hindi nakikipagsabuatan sa mga mapagmataas o yung mga humuhusga ayon sa itsura. Lola? Lola, nagkamali ako. Bigyan ninyo ako ng isa pang pagkakataon. Tama, nagkamali ako. Hingi lang ako ng sorry, yun lang. Anong ginawa mo kay Chichi kanina? Nakalimutan mo na ba lahat ng ginawa mo? Chichi, patawad, pakiusap. Tulungan mo ako, Lola. Pakiusap na lang. Si Wuyang ba ang gumagawa ng mga bagay? Oo. Huwag kayo magsabi kay Chiruoyu. Chiruoyu, nagkamali po ako. At isa pa, ikaw ay tinanggal sa trabaho.
Kasama na ang paninirang puri at pagkalat ng chismis. Ipapadala agad sa'yo ang liha mula sa abogado. Pakibuksan pagdating. Tara. Lahat ito kay Shia Chichi. Kasalanan ng babaeng ito. Oy, magdala ka ng gamot. Kailangan ko to ngayon. Chilola, aba, hindi pala kayo nagbibiro. Kayo nga pala ang Chai Lola ni Daksu. Sabi ko na, Halika! hayaan ni Chilola na tignan ng maayos. Ang nobya ng apo ko. Ay, Ay, Chirola. Huwag mo siyang takutin. ay pasaway ka! Malapit ako sa nobya ng apo ko. Anong pakialam mo? Sige, sige. Tama ang sabi ng maliit na fairy. Maliit na fairy. Aha! Ang maliit na fairy sa phone ni Daksu, siya pala si Chilola. Ay, may puso rin akong dalagita. Oo. Yung Hello Kitty sa kotse ko palitan ng Kuromi. Gusto ko magpalit ng estilo ngayon. Sige. Ang saya! Dati pala. Akala ko, nagkamali ako kay Daksu. Si Titi, anak halik ka. Ito ang regalo ni Chilola para sa'yo. Chilola, hindi pwede. Bakit hindi pwede? Ikaw ba tong pilyong binata? Sinadya mo bang inutos? Huwag hayaan si Sia Chichi. Kunin regalo ko. Hindi naman. Hindi. Dashu, hindi naman. Sige, marunong ka. Oh, Sia Chichi. Isuot mo to. Pag sinuot mo to, di ka na maaapi. Heto, isuot mo. Bakit? Ang Dragon Phoenix bracelet na to. May espesyal ba itong ibig sabihin? Siyempre, ito ang simbolo ng pamilya Chai. Sandali. Kung sasabihin ko kung gaano kahalaga tong pulserang ito, mas lalo siyang tatanggi. Sia Chichi, tandaan mo lang. Siguraduhing ingatan mo to. Akala mong kaya mong lokohin ako? Akala nyo madaling apihin ako? Tuloy, kayong lahat. Sa impyerno kayo. Ngayon, dalawa na lang tayo. I-explain mo nga. Paano napunta to sa'yo? Ako ngayong araw, nakalimutan kong magtimpla ng kape para sa'yo. Pupunta ako ngayon din. Hindi na kailangan. May tubig naman, di ba? Hindi yan malinis. Anong marumi diyan? Hindi naman. Hindi pa nakakahalik. Dashi! Dashu, anong nangyayari sa'yo? Parang, Na-poison siya. Bakit naman siya biglang ma-poison? Kakatapos lang, ikaw lang ang uminom ng tubig na yan. May naglagay ba ng lason sa baso ko? Dashu! Dahu! Kumapit ka! Tumawag ba ng 120? May na-poison sa Dihaw Group. Dali kayo! Halika kayo rito! Dachu! Kumapit ka, Dachu! kung hindi maagapan, kumilos ka lang. Mabait ka. Hindi yan mangyayari, Dashu. Huwag kang magsalita ng ganon. Parang hindi naman sobrang malakas ang lason na to. Pero ang batang babae, mukhang natakot na talaga. Baka naman samantalahin natin ang pagkakataon. Hayaan siyang magsalita ng kusa. Kanino ba talaga ang bata? Huh? Ubo. Hindi pa kami gaanong magkakilala. Parang estranghero lang. Kung sakaling mawala ako, Magiging okay ka lang. huwag kang masyadong malungkot. Dashi! Dachu, gising na! Huwag mo akong takutin! Dashu, gumising ka! Dashi! Sayang lang. Dashi! Ako lang ang lalaki sa pamilyang Chai. Pero wala akong naging anak. Matatapos na ang lahi ng Chi.
Hindi yan mangyayari. Paano hindi? Sa buong buhay ko, ikaw lang ang babaeng nakasama ko. At minsan lang yon nangyari. Ngayon, lumalabas na. Hindi pala akin ang bata. Sayo. Ang bata? Tashu, sayong bata. Toto. Takshu, hindi ka pwedeng mamatay. Kailangan ng bata ang ama niya. Huwag mo akong linlangin. Hindi kita niloloko. Umamin na siya. Huwag ka nang umiyak. Dashi. Hindi ako iiyak. Nangako ako kay Dakshu na hindi ako iiyak. Nauli na. Yung kalbo na tinanggal sa trabaho, sinadyang magiganti. Paano pwedeng maging sobrang masama ng tao? Kasalanan ko. Kung hindi ko siya na-imiss noong araw, baka hindi sana ito nangyari. Doktor, kumusta si Dakshu? Nawash na ang tiyan at nabigyan ng espesyal na gamot. Hindi pa siya gumigising. Alam niyo ba kung kailan siya gagising? Hindi pa alam. Doctor, kailangan ninyong iligtas si Datsu. Kasalanan ko ito. Kung wala ako, hindi sana na-poison si Daksu. Si Chiroyu talaga. Ang laso na to. Pati langgam hindi pinapatay, pero nagpapanggap na parang mamamatay. Sinadya niyang paliitin para mahiya ang bata. Siya, Chichi. Ayos siya. Swerte siya. Matibay talaga ang kapalaran niya. Talaga ba? Dahil lang sa kaunting lason, at hanggang ngayon ay hindi pa gumigising. Akala niya hindi ko mapapansin? Anong pakanan niya? Siyempre, totoo. Ang mga gulang kong buto na ito, hindi na talaga makakayanin. Kaya pasensya na, maghintay ka lang dito, bantayan mo siya hanggang magising. Sige. Nandito talaga ako. Puprotektahan ko si Daksu. Hindi ko siya papabayaan. Bakit mukha ka namang? Mas kawa-awa pa kaysa sa akin. Tashi! Bakit mas umiyak ka pa? Huwag ka nang umiyak. Kasi parang pugitan ang mukha mo. Tashi! Gising ka na rin pala. Akala ko nga na namatay ka na dahil sa pagkalason. Huwag kang magkwento ng kalukuhan. Hawakan mo. Mainit pa ang balat mo. Tashi! Sabi ng doktor, marami kang matatanggap na iniksyon. Kung hindi dahil iniligtas mo ako, hindi sana ikaw ang magdusa ng ganyan. Gawin ko man yan. Handa ako. Ayos lang. Buti hindi ka uminom. Kasi kung hindi mo gusto isipin ang magiging resulta. Tashi! Anong ginagawa mo? Bahala na. Hindi ba pwede hawakan ang anak mo? Konti lang, Dahu. Maginay ka. Baka may makakita. Magulo yon. Sige, umupo ka nga ng konti. Hayaan mo akong tingnan siya ng mabuti. Tashi? Mukhang maayos ka naman. Tatawag ako ng caregiver. May trabaho pa ako doon. Kailangan ko pang ayusin. Ay, naku! Tachu, anong nangyari? Sabi mo kanina, kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na kailangan tiisin to. Ang sinasabi ko, hindi para pilitin ka. Iniisip ko lang, kung ikaw ang mag-aalaga sa akin, mas magiging maayos. Iro? Di ko masabi. Ang pag-aalaga sa taong nagligtas sa'yo, ibibigay mo ba sa iba? Shiachichi, hindi ka naman ganoon, kawalang puso, di ba? May puso naman ako. Gagawin ko, bisitahin kita araw-araw. O kaya bisitahin kita 2 beses araw-araw. Sige na nga. Mukhang ako ang nagligtas sa'yo. Wala rin pala akong bigat sa puso mo. Ganito na lang, bibigyan kita ng presyo. Bawat araw, 2,000 pesos. Presyo ng caregiver sa VIP ward. Walang puso kang bata. Hindi gaganang paglaro sa damdamin. Kailangan ng dayain gamit pera. Ganito, karami ba?
Otsaka, kung maganda ang gawin mo, pag uwi mo bibigyan kita ng pulang sobre. Minimum 1,000. Siyempre, kung ayaw mo naman. Gusto ko! Gusto ko! Sige na, gutom na ako ngayon. Pakainin mo na ako. O sige. Tashi, pinapakain kita. Bakit ka pa umiwas? Mas masunurin pa ang 3 taong gulang kaysa sayo. Eh nung pinapakain mo ang 3 taong gulang, ganito ka din ba? Diretso lang? Ah! Hindi mo ba siya lululubin? Nakakita na ako ng papekeng pasaway. Pero di pa ako nakakita ng malaking tao na ganyan. Kailangan pa ng lalabay para kumain. Gusto ko na lang ikaw ang maglalabay. Tashu, maging mabait ka naman. Kumagat ka muna. Ikaw, bakit mo ako tinitingnan? Bakit namumula pa ang mukha mo? Dashil, ano ba ginagawa mo dyan? Hindi pwedeng sayangin. Ang hirap magtrabaho ng mga magsasaka. Sige, kain ka rin. Pagod na sila, buong araw. Shiachichi, ang batang ito pinahirapan ka talaga, hindi ba? Okay lang naman. Gusto mo bang ipang-anak siya? Hindi ko alam. Ako ang ina ng bata. Siyempre, gusto kong ipanganak. Pero 11 pa lang ako. Kailangan ko pang mag-aral. Kung ipapanganak ko man, walang magbabantay sa kanya. Wala rin kaming pera para magpalaki. Kaya. Ako ang mag-aalaga. Nag-aalala ka na walang mag-aalaga. Maghihiri ako ng 10 iba pa. Siguro mga 12 o 20 mga nani. Nag-aalala ka na maapektuhan ng school mo? Magkuha ako ng mga tutors, mga 7 o 8. Tutulungan ka nilang makahabol sa klase. Lahat ng problema, ayusin ko. May inaalala ka pa ba sa pagpapalaki niya? Tashi. Hello? Shachichi, may nangyari kay nanay. Biglang dumating ang maraming nagpapautang. Pumunta sila sa ospital, hinahanap pera. Dali ka, punta ka rito. Sasabihin na lang kukunin nila ang depositong iniwan ni tatay para pambayad. Pupunta ako ngayon din. Anong mangyayari dyan? Yung nanay ko. Hindi niya masagot ang kahit isang tanong. Pupunta muna ako at titingnan. Linawin natin ito. Ang nanay ko at ang kuya ko may tinakbing utang sa labas. Pero ang tatay ko hindi pa rin gumigising. Ngayon, pinipressure nila ang nanay ko na pumirma. Pipirma para ibawas sa utang. Kung ganun, wala na akong tatay. Sasama ako sa'yo. Hindi pwede, Dakshu. Magpahinga ka muna ng maayos. Babalik ako mamaya para samahan ka. Hindi ka naman muna nag-isip agad sa akin. Vuyan. Chi Ruoyu. Itulak ninyo ako palabas. Pumirma. Susuko sa paggamot ang perang ito. Ipambabayad sa sugal nyo ni Xia Yu Huo. Tamang-tama naman. Pumirma na. Mama, hindi pwede. Yan ang panggagamot ni Papa. Siya, Chichi. Pero hindi marerepay ang utang sa sugal. Mamamatay na ang mama natin kasi. Wala na talagang magawa ang mama ngayon. Wala talaga siyang paraan. Mangutang ka pa ng konti. Tulong naman sa mama, please. Hindi. May pananagutan. Siya ang may utang sa inyo. Kayo na ang humingi sa kanya.
Bakit ninyo kukunin ang ipon ng tatay ko? Magkasama ang mananagot sa utang ng mag-asawa. Anong pakialam natin dyan? Ang tatay mo, may sakit na naman siya. Bakit kapag gumastos ng malaki? Para ilita siya? Ay, grabe naman. Ako ang nagbayad ng perang to. Wala kahit sinong karapatang galawin yon. Siya, Chichi, tulungan mo na ang nanay. Hindi pa matanda ang nanay mo. Maghahanap ako ng trabaho, promise. Ibabayad ko sa'yo, okay ba? Pero ang tatay mo, wala talaga ng pag-asa. Hindi na siya gumagaling, di ba? Nagsan ka ba? Dahil tulungan ta niya sa utang sa sugal. Siya pa humila, kaya lumala ang sakit. Dahil doon, naging napakaseryoso na. Wala ka bang konsensya? Ako pang tunay mong ina. Na yon? Hindi na. Dalhin ninyo siya na lang. Papasukan ninyo siya ng 24/7 na trabaho. Pabagsakin ninyo siya. Ano man ang gawin niya, wala na akong pakialam. Ayokong mamatay. Ayokong mamatay, talaga. Si Akichi. Ako, ang tunay mong nanay. Sila, sabi nilang boyfriend mo, ang mayaman daw siya. Tatanungin mo ba silang hiramin? Hihiramin mo ba siya? Kunin mo kay Dakshu, bigyan ka ng bride price, okay ba? Hindi pwede. Dahil sa akin, nagkasakit na si Daksu. Nakahiga na siya sa ospital. Paano pa ako hihingi ng pera sa kanya? Kahit patayin mo ako rito, hindi ako hihingi sa kanya. Magkano? 80,000. Tashi! Huwag kang matakot. Tashi! Siya ang parang walang katapusan. Hindi mo siya dapat bigyan ng pera. Gusto ko ng 80,000. Hindi, 1,000,000. Sandali lang, sandali. Sabi nila mayaman daw kayo. 2,000,000. 2,000,000. Magiging sayo na ang anak ko. Ah! Sige na nga. 2,000,000 na nga. 3,000,000? Sige na. 3,000,000? 3,000,000. Hindi naman sobra. Hindi pwede. Tashi, pinapayadan mo siya ng ganito. At huhulihin ta niya. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya bibigyan ng pagkakataon. Pero, Ang utang mo at ng anak mo sa sugal ay kabuang 58,000. Yung sobra pang pera. Nagamitin pa ba ninyo sa sugal? 58,000. Talagang 58,000 lang. Ibigay mo na ngayon. Oo, pwede naman. Pero bago yun, pumirma ka muna rito. Ano ito? Ito ay isang kontrata ng trabaho. Ikaw at ang anak mo ay pupunta sa aming pabrika. Libreng pagkain at tuluyan kasama. Kapag nabayaran na ang utang, tapos na rin ang kontrata. Gaano katagal to? Ilang taon? Hindi ako pumapayag. Kayo naman, ang puso ninyo talaga malupit. Parang gusto ninyong pagtrabahuin kaming walang bayad. Hindi naman ganyan. Maganda naman ang benepisyo sa pabrika namin. Kinalkula ko na kakailanganin mo lang magtrabaho ng 8 taon. 45 taon ka na ngayon. Mukha kang malusog naman. Pagkalipas ng 8 taon, hindi pa nga pala ikaw retirement age. Parang kukunin ninyo ang buhay ko. Hindi ako pumapayag. Hindi! Sige, saka ang buhay mo. Hindi na kailangan na yon. Tashi, hindi na ba siya muling lalaro ng sugal? Huwag kang mag-alala sa loob ng pabrika. Karamihan ay mga preso na nire-rehabilitate. May koordinasyon sila sa pulis. Semi-close na sistema ng pamamahala. Una, dapat ning isipin ng mabuti. Paano makisama sa mga katrabaho doon? At makipag-ayos ng maayos. Sige. Ngayon, panahon na para ayusin natin ang ating usapan. Chiachichi. Hindi ka ba naniniwala sa akin? May nangyari sa bahay. Bakit hindi mo ako inarap? Hindi ko na inisip yon. Sa maraming taon na ito. Sanay na akong mag-isa. Mag-asikaso ako ng ganitong bagay. Pasensya na, Dakshu. Akala ko hindi mo ako magugustuhan. Ayaw kitang abalahin ng ganito. Paano naman hindi kita magugustuhan? Sinabi ko na, aalagaan ko kayo. Balikan natin ang pinag-usapan kanina. Ang batang ito, pwede siyang ipanganak. Mahintulutan mo ba akong alagaan siya? Pwede ba? Siyempre, pwede. Siyempre, oo, oo. Kakagising pa ng pasyente. KO!
Konti lang, mag-control kayo. Kung ma-excite kayo ng sobra, mabilis ang daloy ng dugo. At yung lasong hindi pala tatanggal, kapag bumalik sa puso, Sige na. pwede ang halik. Huwag na sumobra pa. Doctor, wala kami. Medyo nauuhaw ako. Bibili ako ng tubig. Shiroyu, nagwapo at mayaman. Sigurado maraming love life siya. Mukhang dinala niya dati isang magandang babae. Dinala rito para magpa-check up sa OB. Ano nga ba ang pangalan niya? Ailey, sasabihin ko sa'yo, kasama niya siya araw-araw. Sabi ko, sobrang bait niya sa kanya. Hindi siya iniiwan, laging nasa tabi. Hula nyo, gaano katagal-tatagal ang bagong karelasyon ni Chiroyu? 2 o 3 araw lang. Hindi ko rin alam. Hindi naman kasing ikli. Sobrang tagal naman. Sige na. Kailan mo gusto bumalik? Babalik ka kapag gusto mo. Sige, kunin mo. Sundo kita. Miss na miss kita. Tama na. Taho talaga, may iba pang babae. Teka lang, papabihin ko siya. Sandali, ayaw na. Alam pa pala niya na ako'y umiiral. Ay, sige na nga. Ano ba to, Daksu? Ayaw magpili siya. Kinagamit mo ba ako para manganak lang? Isara mo na. Shiachichi, ngayong gabi, dito ka na matulog. Bukas ng umaga, isusundo kita. Dashu, sobra ka na. Anong nangyari sa'yo? Ayaw na kita. Shiachichi, galit ka. Dapat may dahilan naman. Playboy. Anong gulo ito? Sapat na yan. Ngayong magiging ina ka na. Kailangan natin maging responsible. Tama, di ba? Ayoko. Ikaw ang magiging tatay ng bata. Ano sinabi mo? Ayaw mo akong maging. Sino pa ang gusto mong maging tatay? Fangling yun ba? Kaya hindi ka naman. Kahit sino pa, pwede na. Bata, hindi sa'yo yan. Bata, hindi sa'yo yan. Anong ginagawa mo? Patatawalan mo ako. Masakit. Pakawalan mo ako. Palabasin na. Alam mo ba nung sinasabi mo? Ayokong manatili dito. Chiroyi, huwag mo na akong apihin. Sinong talagang inaapi rito? Pakawalan mo ako. Kapag hinatak mo pa ako, gagawin ko na. Ipapaaborto ko ang bata. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan mo ako. Palabasin na. Huwag kang gumalaw. Pero ikaw naman, nakikipagsabuatan pa sa ibang babae. Walang ayos ang relasyon. Tapos ako pa ang kailangan mo para mataanak para sa'yo. Huwag mong akalaing na pag nakunwaring ganyan, ka magdadamayan na ako sa'yo. Tashi, okay ka lang ba? Nasaktan ta? Oh, nasugat. Malubang sugat mo. Ikaw talaga, hindi ka na magkakaanak. Klarong kasalanan mo naman. Sorry, pasensya na. Amen ka na ba? Wala akong kasalanan. Wala talaga. Ayoko na ng ganitong bagay. Ayoko na makisama na lang sa ganitong relasyon. Pahintulutan mo akong mag-matchmaking. Hahanapin ko ang iba na maging tatay ng bata. Matchmaking. Sakit! Ikaw na naman kanina ang pumigil sa akin.
Sorry. Sakit yung naidulot ko sa'yo. Kahit ganon, hindi nito mababago ang katotohanang niloloko mo ako. Ako raw ang gumagawa ng ganoon. Binibintang mo pa ako ng wala sa lugar. Taksil na lalaki. Sobrang taksil siya. Siya nga. Higilan siya. Oh, naku. Mukhang napagkamalan ninyo ang tao. Nandito mismo ang lugar. Tingnan muna natin. Huli na tayo. Tutulungan ko siyang magbihis. Ikaw, ilayo mo muna ang suspect. Sige. Ayos lang ganyan talaga. Minsan hindi to kasalanan mo. Huwag kang magtampo, huwag kang magpakasala sa sarili. Naks, nakakainis. Lahat yan mga salbahing lalaki. Ano? Huwag kang mag-alala. Babayan ka namin. Saan naman si Datsu? Huwag matakot. Hindi ka na niya muling maape. Talaga ba? Siyempre hindi mo ba kami pinaniniwalaan? May kapangyarihan si Dahu. Pero, hindi ako tumawag sa pulis. Paano naman tayo nakarating dito? Hindi kami ganon. Huwag kang matakot. Nasa hustisya kami. Kahit ano nun, paano ka nila tinrato, ngayon hindi na pwede apiin ka. Kaya si Dakshu, nahuli siya. Nasa kustodya siya ngayon. Kapag dito natapos ang pangangalap ng ebidensya, isasampa namin ang kaso laban sa kanya ayon sa batas. Sandali lang. Ako pala? Ako ang nagpasok kay Daksu. Chiroyu Lateako. Ako ang abogado ni Chiroyu. Ang kliyente ninyo ay inakusahan ng pang-aabusong sexual. Aksyonan ito ayon sa batas. Parusang hindi bababa sa triton at hanggang 10 ton na pagkakulong. Mga tao, nagkamali lang ito. Magkasintahan sila. Nagkaroon lang ng konting gulo. Siyempre. Pero kung labag sa kagustuhan ng babae at pinilit magkaroon ng sexual na relasyon, ilan legal yan? Gusto kong kumpirmay. Si Siachichi ba ang tumawag ng pulis? Hindi. Narinig ng staff ng ospital ang ingay, kaya nag-alala sila at tumawag ng pulis. Ayano, malinaw naman. May malaking pagkakaunawaan dito. Kumusta na siya? Ayos naman ang tao, pero nabigla at natakot siya. Hala, hindi sana dapat naging padalos-dalos. Taong 30 sobra na pero dahil sa ganyan bagay. Ginawang walang hiya ang isang dalagita. Tashi, talaga bang kukulong ka? Oh, Talaga bang kukulong ka? oh. Karapat dapat ko to. Haumanin. Chichi. Pinaliwanag ko na sa kanila. Sinabi ko misinterpretation lang to. Pero hindi sila naniwala. Nakamali ako. Dapat managot ako. Hindi ka dapat magmahay. Kahit na nagalit talaga ako kagabi. Dahil hindi ka naman talaga nakikinig. Pero ayoko rin naman. Ayoko na makulong ka. Miss Xia, kung ayaw mong makulong si Chiroyu, maaari kang sumulat ng isang sulat ng pagpapatawad. Sandali lang. Hayaan mo muna siyang mag-isip ng maayos. Isipin mong mabuti. Ito ba ang gusto mo talaga? Sinasabi mong ayaw mo sa akin. Kung papasok talaga ako ngayon, makakamit mo ang gusto mo. Kung hindi naman, habang buhay mo, wag mo nang asahang makakawala ka sa akin. Sobrang kapangyarihan ni Dakshu. Kahit ayaw kong makasama siya, tatagpuan pa rin niya ako kahit tumakas ako hanggang dulo ng mundo. Pero pagpasok na, iba na. Pero hindi ko rin malilimutan ang kabutihang ginawa niya sa akin. Maari akong gumawa ng sulat na magpapatawad. Talaga, hindi mo na ako kinainisan. Kahit hindi ka na maikukulong, pero sobra talaga ang ginawa mo ngayon. May 2 karelasyon ka pa. Galit pa rin ako. Ay, hindi. Kailan ako nagkaroon ng 2 karelasyon? Usapan na lang pag-uwi. Hello? Shiachichi. Shiachichi, huwag ka nang magalit. Sandali lang. Chiroyu, paglapag ko, sunduin mo ako, ha? Wala akong oras ngayon. Ipapakuha kita ng driver ko. Sima siya? Aide. Dachu, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pinapawi mo naman ako kasi sabay ka namang kasama ng ibang babae. Ayoko na sa'yo. Ano ibang babae? Iwan ko nga.
Ikaw pa ang pupunta para sunduin siya. Tinatanggi mo pa. Wala akong ginawa. Sa loob ng 30 taon ko, isa ka lang na babae. Paano wala? Sa telepono mo ang dali mong makipaglandian sa kanya. Narinig ko lahat. Sabi pa ng nurse sa ospital. Maalalang maalagata sa kanya. Tapos, magpapanggap ka pa. Sino ba ang nililigawan ko? Ako! Hoy, sandali. Ang sinasabi mo ba ay tungkol kay Ailey? Tingnan mo. Tinatawag mo pa siya ng malakaninuman. Gets ko na. Kaya lagi kang naghihinala na may kaugnayan ako kay Ailey. Ano pa ba? Shiachichi, nagseselos ka. Gusto mo ako kaya nagseselos ka, di ba? Wala. Hindi ako nagsiselo sa'yo naman. Ako lang. Hindi ko trip na may 2 babae ka. Ayaw ko lang sa pagiging manloloko mo. Anong tawa mo? Ay nako, sinasabi ko. Manloloko, huwag kang humawak sa akin. Manloloko, huwag kang humawak sa akin. Lumayo ka! Tama na, Shiachichi. Nagkagulo na buong gabi. Nasa labas kang nag-aaway ngayon. Gusto mo bang maging headline bukas? Makikita ba tayo roon? Ay, ako ang naparatang talaga. Ngayon, ikaw pa ang naaawa. Grabe ka talaga. Walang puso ka. Nag-aaway ng walang dahilan. Pwede ka bang maging makatwiran? Ha? Sasabi ko pa uli-huli na. Wala akong ibang babae. Hindi mo ba gustong malaman kung sino si Ailey? Kung sasama siya sa family dinner, bukas sasabihin ko sa iyo ang sagot. Mamaya malalaman mo ang katotohanan. Tingnan mo kung paano niya ako papapawiin. Mga kaibigan, maligayang pagdalo sa family dinner ng Chai family. Matagal na, di ba? Ang ganda mo pa rin at bata pa. Siyempre naman. Kilala si Eileen na marunong mag-alaga ng sarili. Sabi pa nila, hindi nila siya gusto. Dinala pa nila siya sa bahay. Pinahost pa siya sa salusalo. Ito ang gawain lang ng babaeng bida. Ngayon, inaanyayahan ko ang pinakamahal sa buhay ko na umakyat sa entablado. Taksu siya ang pinatamahal tay Ailey. Sila niya ka pa nila siya sa harap ko. Shiachichi, bakit bigla kang pumuti? Medyo masama ang pakiramdam ko. Uwi na ako. Okay lang, Shiachichi. Sabi nga nila, kahit pangit, dapat ipakilala sa biyenan. Huwag kang mag-alala. Siguradong magugustuhan ka niya. Ha? Salamat sa anak ko sa pag-organisa ng salu-salo na ito para salubungin ako. Anak, salamat din sa inyong pagdalo. Sino? Tagay! Sino ang anak ni Ailey? Ay, hindi ako! Napagkakamalan ninyo kong mali! Diyos ko! Talagang si Ailey ang ina ni Daksu. Ako pala ang nagkamalito ko sa kanya. Pasensya na, Dachu. Dati, hindi ko talaga alam. Ayos naman. Kung may pagkakamali, itama mo. Magaling. May alam ka talaga. Nakahanap ka pa ng ganyang magandang babae. Para ako'y yakapin niya. Naku, mama! Tingnan mo lang, wag sobra. Bakit ka pa humahawak-hawak? Ibang bata ka. Ako ang nanay mo, ha? Medyo late. Ipapasok ko muna siya para magpahinga. Oho! Hindi naman, tita. Hindi po kami ganon. Anong himbi? Halika na. Hindi ko inasahan na si Chiruyu nagbago rin. Sino tong babae? Nakakainggit naman. May magandang balita. Chai Ruoyu, chairman ang Dihao Group, dumating kasama ang girlfriend sa family dinner. Babe, bakit ako ang bumagsak na yun? Pero siya naman, nagniningning. Nakatayo pa sa tabi ni Chiruoyu. Kakainin kasi siya ya Chichi. Aalisin ko siya mula sa tabi niya. Son? Magliligo muna ako.
Medyo basa sa pawis ako. Tashi, anong ginagawa mo? Maliligo ako. Ikaw muna. O ako muna. Siyempre. Sabay tayo. Ayos na. Manatili ka lang sa bahay. Huwag kang gumalaw. Gets na. Sige, punta ka na trabaho. Imiss mo ako ha. Anong isusuot mo? Tita Ailey, bakit ka nandito? Kakalabas lang ni Dakshu. Hinintay namin ang tamang pagkakataon na umalis siya. Grabe, sasabihin ko sa'yo. Naku, dadalhin kita para makita mo ang mundo. Pupunta tayo sa pinakamalaking auction ng Haicheng. Saan ba pupunta? Ang payak naman ng mga to. Ay naku. Naku, grabe. Mama, ibibigay ko lahat to sa'yo. Sukatan mo, isuot mo na. Meron pala nito? Sapat na yan. Pero hindi ko pa nasasabi kay Dakshu. Pakita ang inyong invitation, mga dalawa. Naku, nakalimutan namin. Kilalang kilala, di ba? Fiancé ni Chiroyu. Sinasamantala mo pa siya? Ang pangalan ni Dakshu, epektibo talaga. Walang problema. Siguradong may epekto. At saka, binigay pa sa'yo ni Chi Lola ang Dragon Phoenix Bracelet mula ngayon sa Haicheng para makakawal ka lang. Bakit ikaw mismo hindi pwede? Natakot siya magkaproblema dahil sa akin. Sa totoo lang, Mama, salamat at dinala mo ako ngayon. Hoy, sasabihin ko sa'yo, ang dito sa Mahjong Room, ito ang pinaka-top. Ele, dali. VIP, 4 na kwarto. Kulang isa para full. Ona. Chichi maglaro ka muna mag-isa. Tara na, dali! Sige na, aalis na kami. Teka, tita. Wala akong kilala dito. Akala ko mahihirapan ako magsimula. Pero ang dali pala. Dumating lang. Kumusta? Ilagay niyo po ang mga auction items dito. Ganun ba? Ngayong araw na itong charity auction, lahat ng bisita, lahat sila may dala ng regalo para sa panggugulekta ng donasyon. Iwan ko eh. Sino yan? Hindi yata naganda siya, no? Tingnan mo ang suot niya. Baka nakalusot lang siya. Uy. Hindi ba yan girlfriend ni Chiroyu? Bakit wala siyang dala? Mukhang nagmadali siyang pumunta. Wala talaga siyang dala. Babay ni Chiroyu. Kailan ba naging ganun ang panlasa niya? Kukunin niya pa ang isang babaeng ganun kababa ang klase. Sa isang charity auction pa naman. Wala pa siyang idodonate na item? Mr. Yin, anong ginagawa ninyo? Ay nako. Baka may hindi pagkakaintindihan lang ang girlfriend ni Chiroyu. Hindi naman siya ganun magulo sa asal. Natural. Darating siya. Siguro, may idodonate siyang konti. Tingnan ninyo. Maganda naman tong bracelet na to. Sandali lang. Hindi pwede ito. Ipinagawa ipa sa akin ni Chi Lola. Paano ko ito idodonate? Paano naman? Mahirap iwan. Hindi ko kayang iwalay. Babalik mo rin naman yan kung mapapansin mo. Dragon Phoenix Bracelet. Kapag nawala sa'yo ang buong pamilya, sino na ang papansin sa kanya? Mga ginood ginang, magsisimula na ang auction. Pakiupo na po kayo agad. Nasaan na si Tita Ailey ba? Bakit hindi sinasagot ni Dax ang telepono? Anong gagawin natin? Ang susunod na item ay donasyon mula kay Shaya Chichi, isang Dragon Phoenix Bracelet. Hindi ba yan ang bracelet ng pamilya Chai? Magbibigay ako ng 5 milyon. Napakahalaga ng kahulugan nito ha. Ang babaeng si Sha Chichi, inaakala niyang kayang ibenta ito. Ang mahal
naman. Anong gagawin natin? Wala naman talaga akong danon karaming pera. 6 na milyon. 6 na milyon. Ako na. Ituring na lang itong pabor para sa pamilya, Chi. Ito ang Dragon Phoenix Bracelet, heirloom ng Chai. At ibebenta na nila ito. Kung magagalit si Chi, Lola, kahit 10 Chiroyu, hindi siya maililigtas. 6 na milyon, unang tawag. 6 na milyon, ikalawang tawag. 6 na milyon. 1 bilyon na! Pakiwari na lang kung na kayo'y lumaloko. Mr. Chi, nandito na pala si Chi Ruoyu. May mapapanood na. Tingnan mo ang mukha niya. Mukhang matatanggal ang babaeng ito sa Chai family. Diyos ko, Di ako makapaniwala. Siya ang tatanggap. nang galit ni Chi Ruoyu. Bakit ka umiyak? Tashi, pasensya na. Ayos lang. Hindi naman malaking bagay. Talagang pasensya na. Tahu, hindi ko sinasadya. Pinoksyon na lahat. Paano mo masasabi na hindi sinasadya? Sa tingin ko, akala nila na mapapera ang Dragon Phoenix Bracelet. Kinuha na lang nila yun. Wala silang alam sa bigat ng kahalagahan nito. Ikaw mismo ang kumuha niyan. Kung hindi dahil inagaw mo. Anong kinuha? Hindi ka pumayag. Paano? Kukuha pa ba kami? Shachichi. Hindi mo na alagaan ang importanteng bagay. Tapos, sinisisi mo pa ang iba. Ako, Shiachichi, alam mo ba? Alam mo ba ang kahalagahan ng Dragon Phoenix Bracelet? narinig ko na yan sa kanila. Kinatawan ng pamilya Chi. Sabi ko naman, kapag naging malupit si Chiroyu, may ugaling, walang pakialam sa kamag-anak. Hindi niya basta papakawalan si Shiachichi. Masyado akong naging kampante. Nawala ko ang pinakamahalagang bagay. Tashi, parusahan mo na ako. Ay naku, parusa. Huwag mong isipin na malambot siya. Malupit ang bata. Pero sa totoo, malambot siya sa loob. Siya nga naman. Matagal na siyang nahulog sa pag-ibig. Ang babae ni Chi Ruoyu, hindi niya kailangan ng isang bagay para patunayan kung sino siya. Siya. Hindi ba siya magagalit? Naku, ito pa ba si Chi Ruoyu na sobrang obsesibo? Si Chi Ruoyu na di nagpapahalaga sa pamilya ba ito? Hindi ito tama. Ito ang Dragon Phoenix Bracelet. Pamanang kayamanan ng pamilya Chai. Kapag nawala parusa niyan, parang kamatayan. Batas yan kapag sinabi ni Chi Ruoyu, regalong galing sa pamilya ko. Hindi basta-basta itatapon ni Shachichi. Kung paano napunta sa auction. Yinzihan Anong, paliwanag mo? Siya mismo ang nagdala para ibenta. Wala akong kinalaman. Ikaw nga ang nagsabi. Hindi man lang niya alam ang kahulugan ng Dragon Phoenix Bracelet. Ginamit na niya, tapos na. Bakit hindi mo siya sinisi? Kaya bakit ako pa ang sinisisi? Mga kasama, ito ang CCTV footage kanina. Kitang-kita niyo agad. Tingnan niyo na. Tunay nga, pinuwersang kinuha ng Yen family bago pa si Yin Zihan. Ganito nangyari kay Chi Ruoyu. At naglakas loob pa siyang saktan si Shiachichi. Paano nagkaroon ng CCTV? Hindi. Kanina lumabas rito si Chi Ruoyu para utusan si Wuyan na i-check ang footage. Mukhang ang Yin family talagang nakalimot sa leksyon. Kailangan pa ng dugo para malaman nilang huwag galawin ang tao ko. Ayu, lahat to ay misunderstanding. Isang misunderstanding nga. Lolo. Paulit-ulit ninyo, dinidiskrimina ang babae ko. Tapos sinasabi nyo pa misunderstanding? Sa tingin ko, ang Yin family, bahala na, bumagsak na lang. Lolo. Matutumba ang Yin family. Siya yuhu. Lahat ng bagay pwede pag-usapan. Ngayon, mali si Yin Zihan, pagkukusahan ko siya. Simula ngayon, ikukulong si Yin Zihan sa bahay. Tatatanggalan siya ng karapatang magmana. Hindi siya papayagang makibahagi sa anumang gawain ng Yin family. Opo. Lolo. Chiruuyu, nagbibiro lang ako kayan. Seryoso ka ba? Biro lang. Akala mo ba nakakatawa ka? Shiachichi, huwag kang matakot mula ngayon.
Kung may mambubuli sa'yo muli, ganito ko na lang gagawin. Pipisirin ko hanggang sumakit. Lolo, tingnan mo sila. Pinipipilit ka pa ding magmatigas. Hindi ba sapat ang natutunan mo noon? Pwede mong saktan ng iba. Pero wag mong gagawin yan kay Chiroyu. Ngayon, ang Yin family ay talagang bagsak na. Tayo na. Mukhang kailangan bigyan si Shiachichi ng formal na status. Para malaman nila na ang babae ko huwag hahamakin. Tashi, bakit mo hawak ng ganito? Natakot ka bang tatakbo ako? Ngayon kahit magtangka kang tumakas, hindi ka makakatakbo. Parang lahat ng estilo gagustuhin ni Shiachichi. Kunin natin lahat. Ay, Shiroyu, tungkol sa singsing ng kasal. Masyadong marami. Hindi bagay. Sir, tingnan nyo itong disenyo. Mobius ring. Sumisimbolo ng pag-ibig na umiikot magpakailanman. Ang aso na brilyante sa ibabaw ay ang Heart of Flame, isa lang ito sa buong mundo. Sumisimbolo ng tapat at walang hanggan na pag-ibig. Sige, kunin natin yan. Shiroyu, go lang, kaya mo. Dahu, nandito ka na. Wow, ang ganda naman. Maganda na tayo kumain. Sandali, Anong nangyari? may sasabihin ako sa iyo. Anong sasabihin mo? Umalis muna, umupo ka muna. Ako si Chiroyu. Ngayon ay seryoso kong himihiling kay Shiachichi. Pakasalan mo ba ako? Sige. Shiachichi. Tashi. Huwag kang kinakabahan. Sa espesyal na araw na ito, may sasabihin ba ang groom sa bride? Chichi, simula nang makita-kita, nalaman ko lang na napakaganda pala ng buhay. Handa kong ialay ang natitirang buhay ko. Upang mahalin ka ng tapat, inaalagaan ka. Hanggang sa habang buhay. Congratulations sa inyong dalawa. Nawa ay maging masaya kayong mag-asawa. Magkaroon kayo agad ng anak. Tashi, huwag ka nang umiyak. Chichi, ito ay dahilan ng saya. Dachu, masaya rin ako dati. Hindi ko inakala na mag-aasawa ako. Hanggang ngayon, parang isa pa ring panaginip. Totoo ba ito? Mag-asawa na tayo.